Okay, magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa programang Kaalaman sa Radyo Kalusugan. Magandang araw buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na sa ating mga OFW na patuloy na sumusubaybay sa atin, tulad ni Ma'am Estinili Reyes nga nasa USA, si Sir Fred Reyes, si Ma'am Rim Chimier dyan sa Australia, at saka si Tomski. Ayan. At sa Germany din, nandyan si Ma'am Eva Hover na patuloy na sumusunod sa atin. Ayan, andyan din sa Paris pala, no? Si Ma'am Tereseta. Kumusta po kayong lahat? Pati na dyan sa Camarines Sur, sila si Rosetta Niño, si Peter Niño, ayan, si Marina Ibig, ayan, at saka si Loida Brupas, ayan, nagkakalito-lito ako. At saka siyempre, pag-usapan natin ngayon yung tinatawag nating kinetic energy. Ngayon pang ano na natin pang 37 na na tayo ngayon. Episode dito sa Kaalaman sa Radyo Kalusugan. Kaya na rin na kalahating taon na mahigit. Patuloy nating pagbibigay ng mga impormasyon sa ating mga kababayan, sa lahat ng nakikinig at makikinig pa lang at manonood pa lang sa ating programa. Kaya patuloy tayong magbibigay ng impormasyon, anumang mga pwede nating maitawid at maitutulong sa ating lahat ng mamamayan sa ating republika. Kaya hindi lang dito, lahat sa ating pati na sa ating mga OFW. Kaya yon. Ano ang kinetic energy? Ayan. Ito ay isang puwersa, nagpapakilos ng isang bagay na gumagalaw. Isa ito sa mga fundamental form ng energy sa physics. Ayan, nakadepende ang kinetic energy ng isang bagay sa kanyang mass o bigat ng isang bagay at velocity o bilis ng isang bagay. Ayan, paulit-ulit natin babanggit ang mga terminong tulad ng mass at velocity. Sa mathematics, makukuha ang kinetic energy gamit ang equation na Ka equivalent ng 1/2 mv2. Kung saan ang Ka ay ang kinetic energy. Ang m naman ay ang mass ng isang bagay o bigat ng isang bagay. Yan. Ang V ay ang velocity o ang ng isang bagay o yung bilis ng isang bagay. Kung kaya ang kinetic energy ay doble ng velocity ng isang bagay. Kung dudublihin mo ang velocity ng isang bagay, quadruple times naman ang kinetic energy. Gayon din, kung babawasan ng kalahati ang velocity o yung bilis, babawasan din ang kinetic energy ng 4 na beses. Ano ba ang potential energy? Yan, mula sa salita nito na potential, ibig sabihin, isa itong uri ng enerhiya na potential o maaaring magamit sa isang bagay upang makapagsagawa ng pagkilos, para itong reserbang enerhiya ng isang bagay na naghihintay lamang sa tamang panahon upang magamit. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Isiping may hawak tayong bola. Yung bola, yung pang basketball, kahit hindi ito gumagalaw, dahil hawak mo ito o hawak natin ang isang bola, may potential energy ito dahil hinahatak ito ng naghahatak? Gravity. Kapag binibitawan ito, hihilain ito ng gravity papunta sa lupa. Habang pabagsak siya sa lupa, ang potential energy niya mula sa gravity ay nagiging ganap na enerhiya na nagpapakilo sa kanya. Kumbaga, ito yung nagpagalaw sa kanya. Ano nga uli ang enerhiyang nagpapakilos ng isang bagay upang gumalaw? Ayan, tama. Yun ang tinatawag na kinetic energy. Kaya, ang potential energy ito ay magiging kinetic energy dahil sa nangyayari na ang pagkilos. Ayan. Mas mataas mo itong hawakan ang bola sa ere o banda tataas ka, halimbawa mga 4 na palapag, ay mas lumalakas ang potential energy nito dahil sa gravity. Ayan. Subukan mong pumunta sa isang mataas na lugar at
at maghulog ng isang bola para makita mo kung paano ito nangyayari, o isang bagay na ihulog mo sa isang nasa itaas, ano. Dahil sa mas mataas na potential energy, mas matagal itong bumagsak, kung saan mas madagdagan ang bilis ng pagbagsak o yung velocity ng bola. Sa pagtaas ng velocity, mas lumalakas ang kinetic energy. Kaya mas masakit mahulugan ng isang bagay kapag mas mataas itong manggagaling. Paano nagagamit ng roller coaster ang kinetic at potential energy? Ayan, paano nga ba? Kung nasubukan ninyo na sumakay ng space shuttle o sa isang sa ibang mga roller coaster, ano, na mapapansin na sa umpisa ng ride, hinihila ng ang train paakyat o sa pinakatuktok, ano, hahatakin yan gamit ng isang chain lift o hydraulic system. Sa paghila ng train pataas, kumukuha ito ng gravitational potential energy dahil hinihila ito laban sa force of gravity. Habang mas tumataas ang train ng roller coaster, mas malaking potential energy ang nakukuha nito. Ayan, kapag naabot na ng train ang pinakatuktok ng track, nakuha na nito ang pinaka-maximum na potential energy at minimum na kinetic energy. Sa puntong ito, hihinto panandalian ang train bago ito tuluyang umandar. Kaya makikita nyo, kapag sumakay kayo ng roller coaster, lalo na pag sumakay kayo dyan sa may, ang tawag nito, dyan sa may mga perya. Ayan, sumasakay kayo dyan. Lalo dyan sa Star City, ano. Ayan, kapag nasa tuktok na, pag umaandar, biglang hihinto yan. Pagbagsak ng train mula sa pinakatuktok ng track, ang potential energy ay nakukonvert sa kinetic energy. Hinihila ng gravity ang track habang pababa ito. Kung kaya, ang potential energy nito ay bumababa habang ang kinetic energy ay tumataas. Yan, tapos pabilis ito ng pabilis pagbaba nito dahil sa gravity. Yan, binubuo ang ride ng mga curve, loop at mga hills. Yan, kasi yun talaga yung para magkakaroon ng magandang galaw ng ating sa roller coaster. Sa pagdaan ng train sa mga ito, nagkakaroon ng pagbabago sa kinetic at potential energy. So, halimbawa, pag-akyat ng train sa isang hill, bumababa ang kinetic energy nito habang tumataas naman ang potential energy. Pagbagsak naman nito, pataas na uli ang kinetic energy at bababa naman ang potential energy na magpapabilis sa train. Sa pagtatapos ng ride, unti-unting bumabagal ang train dahil sa friction at air resistance. Yan. Sa huli, hihinto na ang train na nagiging marka na pagtatapos na ng ride dahil ang kinetic energy na nakulikta ay nagiging heat at maglalaho na o magiging init na lang. Ano ang friction at air resistance? Ayan, yan ang maganda nating pag-usapan, Ang friction at ang air resistance ay dalawang puwersa na nakakaapekto sa pagkilos ng isang bagay. Ayan, papaliwanag ko sa inyo kung paano ito nangyayari. Ayan, una, ang friction. Ito ay puwersang nakakaapekto sa pagkilos ng isang bagay kapag nagkikiskisan ang surface ng dalawang bagay. Ayan. Nangyayari ito nang hindi nakikita ng ating mga mata tuwing ang isang bagay ay kumikiskis sa isa pang bagay na nagre-resulta ng pagpigil ng isang bagay sa isa pang bagay na
kumikilos. Ayan, maaari itong mangyayari sa dalawang parehong solid surface o isang solid at isang fluid. Isang fluid surface, na madalas nangyayari ang friction. Sa ating pag-araw-araw na pamumuhay at sa engineering application tulad ng paglalakad, driving, at yung machinery operation, nababawasan ang friction sa pamamagitan ng paggamit ng lubricant. Ayan, smooth surface o iba pang materyales na ginagamit upang matanggal ang friction. Ang air resistance naman, yung pangalawa, madalas din nating tawaging drag, na isang puwersang nakakaapekto sa pagkilos ng isang bagay dahil sa hangin. Nangyayari ito dahil sa mga air molecules na nakapaligid sa isang bagay. Kapag ang isang bagay ay kumikilos, tinutulak nito ang hangin na nakakaapalibot na nagreresulta ng pagtigil o pagbagal ng pagkilos ng isang bagay. Ang lakas ng air resistance ay nakadepende sa bilis ng bagay, hugis nito, at density ng hangin sa paligid. Malaki ang epekto ang air resistance lalo na sa mga bagay na kumikilos ng mabilis tulad ng kotse, mga eroplano. Sa kotse naman, kapag nakita nyo na ang hangin pasalubong, bumabagal ang isang sasakyan. At kapag ito ay padiretso, matulin yan. Kaya may pagbabago pa rin kapag depende sa hangin. Ayan, kaya nagagamit yan. Kaya ang tanong, ano ang kaibahan ng momentum sa kinetic energy? Ito ang tuloy-tuloy na pagkilos ng isang bagay dahil sa mass at velocity nito, o yung bigat o yung tulin nito. Halimbawa, tinutulak mo ang isang laruang kotse at laruang truck. Ayan. Dahil mas mabigat ang truck, mas mabagal ito kaysa sa kotse. Ayan. Ngunit, mas matagal ang kilos ng truck dahil mas marami itong momentum. Dahil sa mas maraming mass o mas mabigat na mass. Ang kinetic energy at momentum ay parehong enerhiya. Sa kinetic energy, hindi mahalaga ang direksyon ng isang bagay dahil sinusukat lamang nito ang motion ng isang object. Yan. Tuloy-tuloy rin ito kung walang mga energy losses na nangyayari tulad ng friction na nagpapahinto at umuubos ng enerhiya nito. Samantalang ang momentum naman ay may sukat at may direksyon. Yan. Mahalaga rito ang mass o bigat, speed o yung tulin niya, at direksyon ng isang bagay upang masukat. Mula ito sa third law of motion ni Newton na sinasaad na sa bawat pagkilos ng isang bagay, mayroon itong parehong opposite reaction. Ayan. Sa madaling salita, ang kinetic energy ay ang enerhiya ng isang bagay na gumagalaw, samantalang ang momentum ay ang quantity ng motion ng isang bagay kasama ang mass o bigat at velocity o yung tulin. Ano ang mga salik na nakakaapekto sa efficiency ng pag-convert ng enerhiya ng potential at kinetic form sa mechanical system? Ang efficiency ng pag-convert ng enerhiya sa pagitan ng potential at kinetic form sa mechanical system ay naaapektuhan ng mga sumusunod na salik. Una, friction.
Ayan. Yung frictional force sa mechanical system ay nakakabawa sa enerhiyang nakukulikta. Dahil sa friction, ang ilang mechanical energy ay nagiging thermal energy. Nagiging init dahil sa kiskisan ng dalawang surface at naglalaho sa halip na magamit bilang enerhiya. Pangalawa, mechanical design. Malaki ang gampanin ng mechanical system na may mahusay na pagkakadesinyo. Sa pagkabuo ng energy conversion, kaya malaki talagang bagay yan. Kung palpak ang disenyo, hindi makukuha ang pinaka-epektibong pagkolekta ng enerhiya. Ayan. Pangatlo, mass. Ang bigat ng isang kumikilos na bagay ay may malaking epekto sa efficiency ng energy conversion. Ayan. Ang malalaki at mabibigat na bagay ay kinakailangan ng mas maraming enerhiya upang mapakilos. Ayan. Kung ang disenyo ng isang mechanical system ay mabagal, maaaring nakaapekto ito sa bisa ng pagkuha ng enerhiya sa isang source. Ayan. Baka sa halip na makakuha ng enerhiya ay wala lamang mapala ang mga eksperto o yung mga engineers. Ika na. Ang tamang mass distribution at pagliit ng mass ay maaaring makatulong upang mas maging epektibo ang pagkuha ng enerhiya. Pang-apat tayo, external factors. Ayan. Ang temperatura, humidity, at ibang mga environmental condition ay maaaring makaapekto sa bisa ng pagkuha ng enerhiya. Yan. Ang sobrang taas o sobrang baba ng temperature o mga di inaasahang sakuna ay nakakaapekto ng husto sa performance ng mga mechanical component na maaaring nagre-resulta ng pagkawala ng mga enerhiyang nakukuha. Paano naiiba ang konsepto ng gravitational potential energy ng Earth o sa planeta natin, sa buwan, ayan, at sa Mars, at iba pa. Oo, hindi lang yan, tatlo lang kukunin natin. Naiba ang gravitational potential energy depende sa laki o radius at bigat ng isang bagay. Ayan. Sa Earth o dito sa planeta natin, tumataas ang potential energy habang ang isang object ay mas lumalayo sa surface ng lupa o sa distansya ng lupa. Ayan. Ang gravitational acceleration kapag malapit lang sa surface ng lupa ng Earth ay humihigit kumulang ng 9.8 meter per second squared. At ang gravitational potential energy ay nasusukat sa pamamagitan ng formula ng PE mgh. Ayan. Ang m ay ang mass o bigat ng isang bagay. Ang g ay ang gravitational acceleration na nabanggit natin kanina na tinatawag nating 9.8 meter per second square. At ang h naman yung height o yung taas mula sa distansya o sa surface o reference point kung hanggang saan gustong sukatin ng isang tao ang buwan ay may mas maliit na radius kaysa sa Earth o mas maliit yung sa buwan kaysa ating planeta kung kaya ang gravitational acceleration sa surface nito ay nasa 1.6 lang siya meter per square second. Na malubhang mas mababa kaysa Earth o sa ating planeta. Kung kaya, pag binato
ang parehong object sa parehong taas sa ating planeta at sa buwan, mas mabagal itong bumagsak sa buwan kaysa sa planetang Earth. Ang Mars naman, ang Mars ay mas malaki sa buwan. Ngunit mas maliit naman siya sa Earth o sa planeta natin. Ang gravitational acceleration ng surface ng Mars ay nasa 3.7 meter per square second. Yan. Kung kaya, pag binato ng parehong object, parehong bigat sa Mars, sa buwan, at saka sa Earth, ang may pinakamalaking potential energy ay ang planetang Earth. Ayan, dito sa ating mundo. Sunod ang Mars at ang pinakamaliit ang sa buwan. Kaya paano nagagamit sa practical na pamumuhay ang potential energy at kinetic energy? Ayan. Sa Pilipinas ay may may diverse ng geography at natural resources, kung kaya nagagamit ang konsepto ng kinetic energy at potential energy sa mga sumusunod. Una, hydro power plant. Ayan. Ang Pilipinas ay napapalibutan ng maraming ilog, talon o waterfalls na siya namang ginagamit sa paggawa ng hydropower energy. Naglalagay ng turbine o malaking ilisi ang mga eksperto o mga engineer sa mga yamang tubig na ito, na siya namang napapaikot ng agos ng tubig. Ayan. Habang nakahinto ang mga ilisi o yung mga turbine, ito ay naghihintay lamang ng potential energy ng tubig. Kaya ang potential energy, nag-aabang lang yan, parang reserva lang yan. Kapag napaikot na ito, o napagalaw na yung ilisi, ang potential energy na ito, na iyon, o na ito, ay magiging kinetic energy na siyang kumukulikta at nagiging kuryente na nagagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayan, oo. Kaya yung hydropower, yung ilisi, nakasahod yun kung saan yung pinakaano ng agos. O pag tinamaan yan, iikot yan. Doon na ngayon nagkakaroon ng yung kinetic energy, kumikilos na. Kaya yung pinakamotor o pinaka-dynamo niya, yung induction na itatransfer sa kabila, doon naman nagiging energy o nagiging kuryente yung induction niya. Oo, kaya lagi-lagi sa kuryente, sabi natin niya, sa mga probinsya, dalawang klase. Dalawang klase kasi yung kuryente natin. Dito sa Maynila, 110 plus 110. Sa probinsya, ginagamit yan ay earth ground, tapos yun yung kuryente. Yung 220 plus earth ground. Pag nagsalubong ay 220. Sa kadahilanan naman na nagtitipid o nakakatipid ang mga supplier ng wire or kuryente, kasi pwede silang kumuha sa ground para magiging mabuo yung kuryente natin na 220. Sa sunod na pagkakataon, talakayin din natin yan parang mas maliwanag. Ayan. Dadako na tayo sa pangalawa. Geothermal energy. Maliban sa mga yamang tubig ng Pilipinas, ay napapalibutan din tayo ng yamang lupa tulad ng mga bulkan. Ang mga ito ay lumilikha ng enerhiya sa ilalim ng lupa na siya namang kinukulikta ng mga eksperto o mga engineer. Ang init ng Earth o ng ating mundo ay isang thermal potential energy na ginagamit ng mga eksperto para makakuha ng steam, na siya namang nagpapaikot ng mga ilisi o mga turbines sa ilalim ng lupa. Pag-ikot ng mga turbine o turbina na ito, nagsasagawa ito ng kinetic energy na nagiging
enerhiya naman o nagiging kuryente. Ayan. O kaya nga minsan sinasabi, paano nakakuha tayo ng kuryente sa ilalim ng lupa? Paano sa bulkan nakakakuha? Hindi po yun kasi yung steam niya, mayroon siyang isang tubo na tatamaan ng hélice dahil sa sobrang taas ng pressure, iikot po yun. Siya na po yung pag-ikot niya, doon na nagsasagawa siya ng kinetic energy para ma-supply ang kuryente sa tao. O ayan, o sa ating mga appliances. Para magamit natin saan? Sa ventilador, sa pagluluto, sa aircon para lumalamig, lalong-lalo na ngayon na mataas ang temperatura natin. Yun, dahil sa climate change na hindi naman iniintindi ng ating gobyerno kung paano ito solusyonan. Kung mayroon na silang hangarin, hindi nakukuha ang tamang solusyon. Ano ang elastic potential energy at paano ito nagagamit sa practical na pamumuhay? Ang elastic potential energy ay isang form ng potential energy na nakukuha sa mga elastic o nababanat na material kapag ito ay nauunat o nakukompress. Kapag ang elastic material tulad ng spring, guma o elastic na mga cordon ay nauunat mula sa original nitong position, nagkakaroon ito ng potential energy kapag binibitawan na ito. Yan. Ang potential na energy ay magiging kinetic energy at babalik ito sa original. Nagagamit ang konsepto nito sa maraming bagay na malamang ay hindi napapansin ng karamihan. Ayan, pansinin nyo na, isa na rito ay ang mga coaching sinasakyan natin, mga jeep na sinasakyan natin, mga coaching ginagamit natin. Ang kotse ay may mga spring upang mag-absorb ng mga hub, mga bump at mga shock ng kotse. Ginagamit ito upang mabawasan ang force na maaaring makasira sa ating sasakyan. May shock absorber yan. Yung shock absorber na yan, siya yung bumabalik. Diyan nagtatrabaho yung kinetic energy kapag gumagalaw yung spring. Ayan. Magiging gumagalaw yung guma. Para mababawasan yung tagtag ng sasakyan. Hindi lang sa mga kotse, sasakyan, nagagamit natin yung mga elastic potential energy. Ayan, nagagamit ito sa mga construction at architectural. Nagagamit din sa konsepto ang elastic potential energy. Ayan. Sa isang halimbawa na lang, halimbawa, narito ang suspension bridge. Di ba? Meron tayong sinasabing suspension bridge. Napansin nyo ba? Kapag nasa itaas kayo ng flyover, gumagalaw yan. Gamit yon yung tinatawag natin na sa construction at architectural na mga design. Para magagamit yun. Ma-absorb. Yung galaw. Ayan. Sa mga tulay, sa pamamagitan ng mga cable o kable at ropes upang magbigay ng suporta sa tensyon tuwing may dumadaan na tao, may dumadaan na sasakyan o dumadaan na truck. Ang tensyon na ito ay kumukolekta ng elastic potential energy upang kayanin ng tulay ang bigat ng isang sasakyan o anumang dumadaan dyan at ma-distribute sa buong tulay ang force, hindi lang sa isang pwesto at hindi siya bumigay. Yan. Kaya yung paggalaw niyan, hindi lang yung pinagtutungtungan ng isang sasakyan o ng isang truck ang gagalaw, pati yung sa kabilang side. Kasi ma-distribute yon para magiging balanse. At saka protection din yan sa mga lindol. Kaya nga nakita nyo yung mga building ngayon. Ang building kasi na safety talaga pagdating sa lindol, mayroon siyang
earthquake support. Yung mayroon siyang ginagawa na ng parang hole, tapos nakapatong na lang yung pinakapundasyon ng building. Kaya kahit nagsiswing yan, gumagalaw yan, hindi pa rin siya na tutumba. Dahil naglalaro na lang yan kahit gumagalaw yung pinakalupa. Bakit mahalagang pag-aralan ang potential energy at kinetic energy? Hindi man natin napapansin, ngunit nagagamit natin ang dalawang bagay na ito sa trabaho man o sa bahay. Sa bawat pagkilos ng ating katawan ay presente ang konseptong ito. Halimbawa, bigyan tayo ng halimbawa. Sa pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay mula sa potential energy ng ating katawan. Nakukonverti ito sa kinetic energy kapag binubuhat na natin ito. Kapag mas maiintindihan natin ang mga konseptong ito, nakakatulong ito sa pagpapadali ng ating trabaho. Kung naintindihan natin. Ayan, isang halimbawa na lamang ay ang paggamit ng pulley sa isang construction. Yung pulley, yung bilog na ginagamitan ng lubid para magbuhat. Dahil sa imbensyong ito ay mas napapadali ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay mula sa unang palapag ng isang bahay patungo sa ikatlo, ikaapat na palapag. Gayon din ang transportasyon na mahalaga sa mabilis na panahong ito. Kung hindi dahil sa paggamit ng mga eksperto sa konseptong ito, hindi sana maintindihan at maimbento ang mga kotse, mga motor, mga eroplano, at iba pang mga sasakyan na ginagamit natin. Kahit yung mga bangka, yan, mayroon yung konsepto dahil sa kinetic energy. Dahil dito, mas napapadali ang buhay natin at mas napapataas ang kalidad ng ating buhay dahil sa mga inbensyon na yan. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Si Ma'am GC De Leon, si Sane Laurente, ayan, si Ma'am Tereseta Ponsica, ayan, si Nili Abunales, at saka si Ma'am Susan Villamayor Diaz, ayan, kilala ni Ma'am Cici, at si Jomar Acevedo Sartin, ayan, at saka si Sir Marvin De Leon, ayan, si Chai, ayan, nanonood din sa atin, si Ma'am Ella Sison, si Gia Aquino, maraming salamat sa inyo, at sa susunod po, pag-uusapan naman natin yung iba pa. Kaya maraming salamat sa inyo sa programang Kaalaman sa Radyo Kalusugan. Magandang araw po.